km ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog permi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 7:01.
to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world. Bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Sa gihapon kita nang hinaot nga ang tanan nagpaminaw og nagtan-aw nining atong tulumanon. Anaunta sa kapiskay sa panglawas. Kumusta ang tanan nining adlaw nga Martes? Bit sa 9 nas buwan sa Hunyo tuig 2026. Ubani ko ninyo mga amigag, mga amigo. Atong ihatod diha kaninyo ang mga labing uheng balita dinhi sa ato. Mga balita sa kauluhan sa gawas sa nasod, mga balita sa sports, sa showbiz, ingon man labing uheng kahimtang sa panahon. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang tigama sa nabantog na kaayo nga produktong Lacto Puffy. Dalit usab kanato sa ASI Laboratories Incorporated, ang tigama sa produktong Inzumo. Atong Sibya inyong mabati og makita pinaagi sa ato ang partner station karong buntaga mga igsoon. Nakahook up ta sa 95.3 One Heart Radio. Mabati og makita usab ta tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Naka-live ang ato ang Sibya pinaagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Sa mga wa pa naka-follow, amo kamong giimbitahan sa pag-follow sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Alang sa inyong mga mensahe, komintog mga panahom. Dali lang sa ato ang Facebook page mga igsoon. Karon dali nato nga mabasa. Karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Dinhi sa ato duha ka mga sugbuanon nag-top 1 ug nag-top 7 sa Occupational Therapist Licensure Examination. Sa probinsya, kagamhan ng lokal sa Kapitolyo muhatag og 10 milyones ka pesos nga tabang alang sa Gensan. Sa regional news, kasal sa Digo City wa madayon tungod sa kusog kayong linog. Sa kauluhan, Cayetano na mahayag nga duha karon ang Senado sa Senate of the Philippines, ang Senate of the Philippines ug Senate of Malacañang. Sa gawas sa nasod, Israel mubaos or mibaos sa Iran bisan pagbadlong ni Presidente Donald Trump. Sa atong special news, mga religious images whited sa bisan sa kusog nga linog sulod sa Abriza Mall sa Davao City. Sa sports news, Ateneo gikumpirmar ang pagkamatay sa duha ka men's basketball player. Mao kato-ato ang mga headline. Bantay Balita ngayon. Headline. Detalye sa maong mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer,
Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopapi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopapi Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopapi and bring health into your home. Bring health into your home. Alas City sa Kabuntagon. Bantay Balita. O karon sa detalye sa atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Epektibo karong adlaw. May pahibaw ang sea oil nga mosaka ang presyo sa diesel og 5.77 pesos matag litro samtang mosaka usab ang gasolina og 30 centavos matag litro. Ang kerosene mo'y adunay pinakadako nga pagsaka sa presyo nga moabot ngadto sa 8.10 pesos matag litro. Wala pa sa pagkakaroon may pagawas ang Department of Energy sa opisyal nga giya sa presyo sa mga produktong petrolyo. Bantay Balita. Usa ka Sugboano nag-top 1 sa 2026 Occupational Therapist Licensure Examination samtang laing graduate sa Cebu Doctors University nag-top 7 sab sa naisgutan nga exam. Nag-top 1 sa 2026 Occupational Therapist Licensure Examination ang usa ka Sugboanon sa gipagawas nga resulta sa Professional Regulations Commission kon PRC. Top 1 sa nahisgutang board exam. Si Israel Salis Rosales gikan sa Cebu Doctors University human makakuha og passing rate na 84.50%. Samtang top 7 usab si Samantha Monroy Abadilla gikan gihapon sa Cebu Doctors University human makasungkit og 80% nga passing rate. Alas City 9, Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction Management Office nakastandby og ugaling gikinahanglan ang pag-deploy ngadto sa Southern Mindanao. Nakastandby na ang All Hazard Incident Management Team sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa posibleng deployment ngadto sa Southern Mindanao human gitayog ang maong lugar sa 7.8 magnitude nga linog kagahapon sa buntag. Pila ka oras human sa linog nakig-alayon si Mayor Cindy Chan ngadto sa mga concerned national agencies, Office of the Civil Defense 7 ug sa CDRRMO aron sa pagmonitor sa sitwasyon. Gimanduan usab niya ang CDRRMO pinanguluhan ni Najil Banyasya nga i-activate ng daan ang Incident Management Team aron nga kung mo request ang Office of the Civil Defense 7 andam na ang mga responders. All Hazard Incident Management Team nga gilangkuban og 5 ka personnel adunay dalang mga first aid kits, megaphone, portable power station, tents, mga sleeping bags, foldable beds, burner with canisters, mga canopy, emergency rations meals ug uban pang essential emergency equipment. Ipasalig ni Chan nga andam mo padangat ang local government unit sa Lapu-Lapu bisan unsang matang tabang gikinahanglan sa mga apektadong lugar. Bantay Balita. Kagamhanang lokal sa Kapitolyo mohatag og 10,000 ka pesos. 10,000 yunis ka pesos nga tabang alang sa General Santos City. Giaprobahan sa 17 sangguniang panlalawigan sa Sugbo ang hangyo ni Governor Pam Bariccuatro nga magpagawas og pinansyal nga tabang alang sa General Santos City human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kagahapong adlaw. Sa regular nga sesyon sa Provincial Board kagahapon,
Giaprobahan sa mga miyembros ang resolusyon na gi-author ni Board Member Red Duterte na naghatag og go signal sa pagpagawa sa Calamity Assistance Fund aron suportahan ang relief ug recovery effort sa apektadong dakbayan. Kagahapon si Governor Pam Baricotro mipadaw og suwat ngadto kang Vice Governor Glenn Soco nga naghangyo og otorisasyon sa sangguniang panalawigan aron legal nga mapagawas ang 10 milyones nga ayuda. Sumala sa gobernadora ang maong tabang tubag sa diniliang panginhanglan sa mga biktima ug sa grabing kadaot nga dala sa kusog nga linog didto sa General Santos City. Bantay Balita. Alas City, dosis sa kabuntagon, maing pagpaminaw, maing pagtanaw. Wilson Ponce Gulim. Labing unang hip replacement surgery nagmalampuson ang Cebu Provincial Hospital sa Danau City sa gihimo niining labing unang total hip replacement surgery ngadto sa usa ka 36 anyos nga babae nga naganto sa sakit nga avascular necrosis tungod sa sakit nga lupus. Nasuta nga ang mga matang sa operasyon mo kantidad ngadto sa 500,000 ka pesos. Lakip na ang galastuhan sa implant, mga gamit ug bayad sa doktor. Apan pinaagi sa programa sa Kapitolyo nahimong libre ang mga operasyon ngadto sa pasyente. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mihatod na og lain-laing programa ug inisyatiba alang sa mga tambal sa probinsya aron makahatod og tukmang serbisyong medikal subay sa pagpalig-on sa mga serbisyong panglawas sa mga Sugboanon. Bantay Balita. Magnitude 7.8 nga linog natala sa Sarangani. I-upgrade sa mga seismologist ang kusog sa linog. Ngamitayog sa habagatang Mindanao, alas City 37 kaghapon sa buntag. Gikan sa magnitude 7.0 ngadto sa magnitude 7.8. Base sa Earthquake Information Number 2, ang sentro sa linog nahimutang 32 kilometros sa habagatang kasadpan sa Maasim, Sarangani. Sa giladmon nga 33 kilometro. Natala ang intensity 7 sa General Santos City, samtang intensity 6 sa Palimbang ug Senior o Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Sa instrumental intensities, nakaabot og intensity 8 ang Malapatan, Sarangani, samtang intensity 7 sa Coronadal City ug Santa Maria, Davao Occidental. Natala usab ang intensity 6 sa General Santos City ug Tibuli South, Cotabato. Nabatyagan usab ang kusog nga pag-uyog sa daghang bahin sa Mindanao, lakip sa Davao City, Digo City, South Cotabato, Cotabato Province, Sultan Kudarat ug uban pang kasikbit nga mga lugar. Bantay Balita. Kasal sa Digo City wa na dayon tungod sa kusog nga linog. Wala natiwas ang usa ka kasal nga gipahigayon sulod sa usa ka hotel sa Digo City, Davao del Sur. Human sa kusog nga magnitude 7.8 nga linog nga mitay-og sa rehiyon kaghapon sa buntag. Suma sa inisyal nga impormasyon, kalit nga naputol ang seremonya tungod sa kusog nga pag-uyog sa yuta na hinungdan sa kalisang sa mga bisita ug sa mga nitambong sa kasal. Bantay Balita. Mga estudyante sa Santa Cruz, Davao del Sur, angol human sa kusog nga linog. Pipila ka mga estudyante sa Santa Cruz National High School sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nakasinati og mga minor injuries ug uban pang temporaryo nawagtangan og panimuot human sa kalisang nga hitabo sa panahon sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon. Galing niresponde ang mga personnel sa Coast Guard District Southern Mindanao aron matabangan ang mga naapektuhan sa insidente. Bantay Balita. Mikabat na ngadto sa 35 ang ihap sa mga namatay human sa magnitude nga 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kaghapon sa buntag. Suma sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
Hangtod alas 8 sa gabi, 4 ka casualty ang natala sa Region 11 Davao Region, samtang 31 ang natala sa Region 12 sa Suksargin. Nabot na ang pipila ka mga kalihim sa gobyernos Davao City International Airport aron pangunahan ang pagtabang sa epektos pag-igo sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Nakip sa mga niabot ang mga representante gikan sa Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Education ug Department of Public Works and Highways. Nagmeeting aron hisgutan ang ilang paghimuong response operation sa mga apektadong lugar. Gikan sa Davao City International Airport, mabisita sa Sarangani ang maong mga opisyal aron susihon ang sitwasyon sa maong hitabo. Bantay Balita. Nunod sa maong balita, ang DSWD nagpadala og dugang 10,000 ka mga food packs alang sa Mindanao. Nagpadala ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD og dugang 10,000 ka mga karton sa family food packs kon PPF ngadto sa Mindanao isip kabahin sa ilang pagtubag o pagtabang sa naapektuhan sa migo nga linog. Gisakay ang maong mga food pack sa mga wing van padung sa Mindanao. Hatod kini ngadto sa Mindanao Disaster Resource Center aron madugangan ang giandam nga relief supplies alang sa mga biktima. Matud sa DSWD nga padayon nilang gibantayan ang kahimtang sa mga apektadong lugar ug ipaniguro nga adunay igo nga tabang nga mahatod alang sa labing nanginhanglan. Bantay Balita. Alas 7:18 sa Kabuntagon, dawat tag report gikan sa tuang kauban sa gawas dayo sa kaulitawong tigpahiyot og ilegal nga drugas sikop sa mga kapulisan sa Dakbayan sa Dumaguete. Detalye sa maong balita atong paminahon pinaagi sa tuang kauban, Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ang Kabantay Ram sa ato nga balita karong buntaga. Nasikop sa bayba operasyon kaning 51 anyos nga lalaki human nakuhaan og kapin 8 ka gramong gidudahang Cebu nga mobalor og 54,400 atol sa PNP operation sa Purok Gumamila, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental kagapon ni adlaw Lunes, Hunyo 8, 2026. Matud pa sa kapulisan ang suspisado nga wala hingali sa PNP Dumaguete, Tagal Lake Right, Barangay Poblasyon na 2, Dumaguete City. Sa report sa PNP Dumaguete, nagpahigayon og operative patrol operation sa mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion sa Negros Island Region og Dumaguete City Police Station sa dihang nasipatan ang suspitsado nga adunay gihimo nga transaksyon. Di nakuha sa kapulisan ang 11 kagagmay hit sa shell transparent plastic sachet nga adunay sulod nga gituang Cebu. Ang suspitsado balhog na kini karon sa PNP Detention Cell samtang ipasaka na ang kaso sa paglapaw sa Republic Act No. 2165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2008. Mori na ito nakal pagkabalita ka ng butaga Kabantay Ram sa dipatong samatan ang Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay inyong aksyon na nukandiri sa probinsya sa Negros Oriental, Alan Rosete. Bantay Balita. Daghan kayong salamat Sir Alan Rosete sa imong report. Naghatod sa atong oras alas 7:20 sa Kabuntagon. Og karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Manny Pacquiao magkupot og posisyon sa gobyerno. Mubalik sa Pilipinas si kanhi Senador Manny Pacquiao alang sa kasal sa iyang anak nga si Jimwell karong Hunyo 12. Human siya hatagi og posisyon sa Malacañang na dili pa makumpirmar og unsang posisyon hangtod sa iyang oath taking. Sa pagkakaroon busy si Manny sa pagatiman sa iyang apo samtang ang away nila ni Floyd Mayweather Jr. gikatakdang ipadayon sa September. Din mahimo siyang mag-training human sa oath taking. Bantay Balita. Adunay gi-share nga graphic sa social media ang abogado sa 18 ka mga kanhi Sundao nga saksi sa pag-deliver og minalita nga kwarta subay sa kinawatay sa flood control project.
Sa gipost ni Attorney Levito Baligo sa official Facebook niini, daw iyang gipadungog-dungog ang Gatchalian Black kinsa daling mikansilar sa ilahang kalihukan sa Senado kagahapon. Hinumduman nga una nang mipahibalo ang Gatchalian Black sa Senado na magpahigayon sila sa ilahang kaugalingong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Apan kagahapon mipadayag si Senador Kiko Pangilinan nga dili kini hearing kundi usa lamang ka meeting. Nakamugna usab og tensyon kagahapon sa Senado ang pag-abot sa kanhi mga sundao sanglit daw gikuti-kuti sila nga makasulod. Bantay Balita. Gi-anunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga duha ang gumikan sa pag-intervener sa Malacañang ang Senado sa Pilipinas nahimong duha. Dugang ni Cayetano nga duha usab ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Una mao ang Committee de Absuelto nga gipangluhan ni Senador Erwin Tulfo, nga ikaduha mao ang komitiba tungod pa sa nangita og kamatuoran. Bantay Balita. Miabot si Senador Erwin Tulfo sa Pasay City Regional Trial Court aron formal nga mosangat og kasong libel batok sa pipila ka mga miyembro sa gitawag og 18 ka mga bodyguards. Ang maong legal nga dakang mitumaw human sa mga aligasyon nga gi-issue sa maong grupo nga naglambigit kaniya sa giingong kickback scheme ug human trafficking issue. Suma sa kampo sa senador, ang pagsangat og kaso mao ang tubag sa ilang pagpanalipod sa ihang pangan batok sa mga pasangil sa ilang giingon nga way basihanan. Bantay Balita. Alas City 23, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Jesse Lawrence Tiongco. Good morning, DJ Noy from Tuburan. Jensan Airport, temporaryong gipasira human sa kusog kayo nga linog. Gipahunong sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap ang operasyon sa General Santos International Airport human sa kukusog nga linog nga miigo duol sa Sarangani ug ingon man sa tsunami warning nga gipagawa sa FIBO. Suma sa kaap ang suspensyon gihimo aron hatagan og panahon ang safety inspection ug assessment sa kahimtang sa airport facilities ug operation. Giyawhag ang mga pasahero nga naay nakaschedule nga flight na makigkontak sa ilang airlines alang sa update, rebooking ug travel advisory. Bantay Balita. Senador Rafi Tulfo mitawag sa mga ex-marines o mga kargador. Gisaway ni Senador Rafi Tulfo ang 18 ka mga saksi ug kanhi Marines sa delivery nga gatusan ka mga malita nga giingong ilang gideliver ngadto sa mga opisyal sa gobyerno kansang kickbacks gikan sa flood control scam. Gitawag usab ni Tulfo ang gipahigayon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano nga usa ka live selling. Matod ni Tulfo nga adunay daghang bakak sa mga pamahayag sa 18 ka mga ex-marine. Bantay Balita. Alas City 25 sa Kabuntagon, House Prosecution Panel misangat og manifestation sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nihatag ang House Prosecution Panel og kopya sa ilang manifestations kagahapon bahin sa tubag ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment bato kaniya. Ang maong mga dokumento nadawat sa Senate Secretary General Renato Ray Bantog ilawom sa pagdumaan ni Acting Senate President ug Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Suma sa prosecution panel, ang ilang manifestations naglatid sa ilang baruganan nga wa ni nila kinahanglan pa ang reply gikan sa Vice Presidente tungod kay wa kuno siya direktang mitubag sa allegations of facts nga gilakip sa Articles of Impeachment.
Senador Erwin Tulfo. Iyang gipadadaan ni Senador Erwin Tulfo ug staff sa Senate Blue Ribbon Committee aron hangyoon si Senador Ruben Padilla uyabang kuyugan ang 18 ka mga ex-Marines para mutambong sa hearing nga iyang gipanguluhan. Ining puntuha kalma na kaayo ang tingog ni Senador Tulfo nga grabing nakahulga sa iyang kaubang senador labi na ni Senador Peter Alan Cayetano nga iyang gihulga nga ipadakop kwelyuhan o kuyuron gawas sa Senado kung mupatawag kini og hearing sa Blue Ribbon nga gipangluhan ni Senador Pia Cayetano. Ino nangayo og dispensa si Tulfo kaghapong adlaw. Bantay Balita. Lungon gidisplay sa mga DDS supporters gawas sa Senado. Gidisplay ang usa ka lungon sa grupong Sikad Pilipinas sa gawas sa Senado nga adunay nakasuwat nakikiramay ang sambayanang Pilipino. Suma sa grupo ang maong simbolo nagrepresentar sa ilang giingong hinay-hinay nga pagkawa sa demokrasya sa nasud kauban sa nagpadayon nga tensyon ug kagubot sa gobyerno. Ang Sikad Pilipinas gilangkuban sa mga taga-suporta nila ni Vice Presidente Sara Duterte ug Senador Ronald Bato de la Rosa. Bantay Balita. Nanawagan ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nga interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian aron maprotektahan ang Senate bureaucracy gikan sa posibleng epekto sa panagbangi sud sa liderato sa Senado. Suma sa impormasyon, ang tumong niini mao ang pagpabilin sa kaligon ug normal nga operasyon sa institusyon samtang gihisgutan pa ang kahimtang sa liderato. Bantay Balita. Alas 7:28, mayong buntag, may pagpaminaw, may pagtanaw, Rodrigo Agasita. Ni Rick Agasita sa lungsod sa Cordova, Cebu. Gipasalig sa gobyerno nga naglihok na ang ahensya sa nasud human sa magnitude 7.8 nga linog nga mitayog sa Sarangani kagahapon. Suma sa pamahayag ni President Bongbong Marcos, iyang gimanduan ang Office of Civil Defense ngon man National Disaster Risk Reduction and Management Council alang sa pagmonitor sa disaster response sa mga apektadong lugar. Ingong gimanduan usab niya ang Department of Social Welfare and Development nga mag preposition sa relief goods ug siguruhon nga andam ang operational nga ang mga andam og operational na ang mga evacuation center. Bantay Balita. Alas 7:29, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw, Natividad Repolyo, gikan sa Barangay Kamputhaw, Cebu City. Corley Diskaya mibutyag sa 150 ka mga government officials nga giingong nakadawat og kickback sa flood control project. Miangkon ang kontraktor nga si Corley Diskaya nga andam siya paghingan sa kapin 150 ka mga opisyal sa gobyerno. Lakip ang pipila ka kongresista nga gingong nakadawat og kickback gikan sa proyekto sa flood control project. Giakusahan usab niya ang pipila ka mga politiko nga nakabenepisyo sa maong proyekto ug gihulagway niya kini nga mapahimuslanon og hakog. Bantay Balita. Andam si Senador Tulfo nga mubiya isip Blue Ribbon Chair tungod sa isyu sa posibleng conflict of interest. Mingon si Senador Erwin Tulfo nga andam siyang mubiya sa pagka-chairman sa Blue Ribbon Committee ubos sa Gatchalian Block ug ihatag ang posisyon ngadto kang Senador Kiko Pangilinan human sa mga aligasyon nga adunay posibleng conflict of interest ang ihang papel sa investigasyon. Musunod kini sa pagpangutana sa abogado sa 18 ka kanhi Marines sa pagka-impartial ni Tulfo nga nag-ingon nga nagatubang usab kini og mga aligasyon sa korupsyon gikan sa maong mga individual nga iyang imbestigahan unta. Bantay Balita.
Mipadangat og suwat si Batangas 1st District Representative Leandro Livesti ngadto kang Senador Erwin Tulfo aron hipahibaw nga duna siya'y impormasyon nga gustong ipresentar kalabot sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sa giingong flood control scandal. Si Senador Erwin Tulfo mo'y naglingkod isip chairperson sa maong komitiba. Wapay tubag ang kampo ni Senador Tulfo kalabot sa hangyo ni 1st District Representative Leandro Livesti. Bantay Balita. Nakalista na sa website sa Senado si Senador Win Gatchalian isip maoy Senate President pro tempore. Samtang wala na makita ang designation ni Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President. Kini nagsunod sa pagdeklarar og quorum sa 12 ka mga senador ni atong Hunyo 3 na maoy nagbukas sa dalan alang sa reorganization sa Senate. Bantay Balita. Mipadayag og dakong kasubo si Acting Senate President Sherwin Gatchalian niadtong Lunes human wa motunga sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang 18 ka mga individual nga giisip nga ex-marine bisan pa man og opisyal silang gipatawag. Wala usab motunga ang ilang legal counsel nga si Attorney Baligod ug ang kanhing kongresista nga si Mike Defensor nga parehong wala makita sa maong pagdungog. Misaway ni si Gatchalian ang ilang pagtambong og miingon nga gihatagan na sila og oportunidad aron ipresentar ang ilang bahin og pahayag atubangan sa Senado. Bantay Balita. Mao katuan natong naglangkob sa mga balitang lokal ug mga balitang nasyonal. Sa atong pagbalik detalye unya sa mga balita international news, mga balita sa sports, showbiz, special news ug ang kahimtang sa panahon. Ato sang paminawon kining pipila ka mga mahinungdanon. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Ako si Vanessa Almeda, taga Talisay City. Na-discover na ko ang Lacto Puffy katong nasakit ko, na diagnose ko nga na ako'y kidney stone Marso 2018. Yung 2 weeks lang siya nga nigamit ko religiously sa Lacto Puffy niya. 3 times a day. Yeah. After 2 weeks yun, nakita jud nako ang dako jud siya nga miracle. Kay nganong nigawas ang bato. Pamatud-an jud nako nga tinuod jud siya na naagid siya effect di ay sa imuha ang lacto. Regardless pa nga naa kay giinom nga tambal, ang pinakanindot pa jud ato no kay ni-stop kog inom og tambal, and I just used Lacto Puffy for 2 straight weeks. Unya ang
bato. Nigawas jud siya. Pagkanindot jud kay sa piling. Mo nang moingon kong tingnan mo jud ni. Nya, mao pa jud ni siya ang nindot kayo nga nahitabo kay prior ana giingnan pa jud ko nga operahan ko kay grabe na daw kuno ang akong sitwasyon sa akong bato kay naamang ko'y stones both sa left and right kidneys. So ang diagnosis ng doctor was i-operate ko diha-diha dayon pagkatong nadala ko sa hospital. Pero wala jud nako na gihimo. Nangita ko laing paagi. Mo ni siya nga na abot jud ko nga nangita ko nga nakadungog naman ko na may istoryadaan nga nagingon nga ang lactopathy no siya miracle drink siya in a way kay katong gisaysay sa ako ang naay usa ka pasyente nga naa siya sakit niya iyang giimnom so ako gid siya gi-try mo tong wala na ko niagi og operasyon so hangtod karon padayon kong nag-inom sa iyaha para matutally cleanse na jud siya unya ang epekto sa ako kay more than a month naman jud ko nga nagamit. Ang epekto siya sa ako wala na ko'y mabati nga sakit sa akong likod. Dinhi sa ako ang right side. Wala na ko'y mabati nga sakit sa akong left naapay gamay na lang jud siya nga akong bation. Unya positive jud ko nga mawala jud ni kay ngano padayon ra gihapon kong nagainom sa lactopathy. Religiously gid na nagainom. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, lactopathy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, lactopathy, sekreto sa mga champion. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopathy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopathy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Atong oras alas 7:39 og karon sa detalles atong mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Bantay Balita. Israel mibaw sa Iran human sa pagbisan pa man sa pagbadlong ni Presidente Donald Trump. Gipadayag sa Israel nga ilang gitarget ang kasadpan og Central Iran bisan sa pag-intervenir ni US President Donald Trump nga nisulti ngadto kang Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nalikayan ang dugang nga pagpangatake. Giingon ni Trump nga ang maong bag-ong airstrike sa Israel ug Iran dili makaapekto sa panaghisgot sa kalinaw sa iyang administrasyon sa Tehran. Gidugang pa nga ang punong ministro sa Israel nga si Benjamin Netanyahu dili maoy nagtimon sa peace deal. Si Trump nisalig sa Israel nga hunungon ang mga pagpangatake niini sa Lebanon aron tugutan ang lugar alang sa usa ka kasabutan nga tapuson ang mas lapad nga gubat sa Iran. Lakip ang pagbadlong ni Netanyahu sa mga malaway nga tawag sa telepono sa miaging semana. Bisan pa ang Israel nilusad gihapon og airstrike sa lugar sa Beirut sa unang higayon sukad nga gipahibaw sa US ang usa ka plano paghunong alang sa Lebanon niadtong niaging semana. Bantay Balita.
Alas 7:41. Mayong buntag, may pagpaminaw, mayong pagtanaw, Daniel Noel. Sa tanang mga rohan sa lungsod sa Asturias. Iran mibuhi na sa ilahang mga ballistic missiles paingon sa Israel. Sa labing unang higayon human gipatuman ang ceasefire, ang Iran ni palupad na sa ilang mga ballistic missiles paingon sa Tel Aviv sa Israel. Ang Iran nagkanayon nga ang ilang pagtira sa Tel Aviv agi og tubag sa kanunay nga paglapas sa Israel sa ceasefire uban sa Lebanon diin nahimutang ang Hezbollah nga gipaluyuhan sa Iran. Bantay Balita. Alas 7:42. Arita sa ato ang mga espesyal nga mga balita. Mga relihiyosong imahe, way tatsa bisan sa kusog nga linog sulod sa Abriza Mall dito sa Davao City. Giingong wa gyud mga tumba ang mga religious images nga gipang display sa Gift of Grace sulod sa Abriza Mall sa Davao City bisan pa man sa magnitude nga 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kagahapon sa buntag. Ang maong mga hulagway nakadawat og lain-laing reaksyon sa netizens, diin ang uban nagtan-aw ni iniisip simbolo sa pagtuo, paglaom og proteksyon taliwa sa kalit nga katalagman. Samtang giaprubahan sa ikaduhang pagbasa sa sangguniang panlalawigan sa probinsya sa Sugbo, ang ordinansa nga nag-institutionalize sa Gender and Development Kungad Code. Lakip nini ang pagtukod sa Gender and Development Office, pagpaligon sa Gender and Development Focal Point System, o pagpatuman sa province-wide Gender-Based Violence Response System. Gisgutan sab sa sesyon ang alokasyon sa pundo alang sa maong programa. Lakip nini ang 5% budget sa tanang buhatan o departamento sa provincial government nga itagana alang sa mga kalihukan o programa sagad. Ang ordinansa nagtumong sa pagpalambo sa gender equality, pagpanalipod sa katungod sa tanan o paghimo og mas inklusibong katilingban sa Sugbo. Bantay Balita. Sikat nga vlogger nga si Eloy Bugris, gibirhan si Rafi Tulfo. Mikatap social media ang karaan nga hulagway ni Senador Rafi Tulfo uban sa pipila ka mga babay nga daw naa sila sa usa ka imnanan. Matod pang Eloy Bugris sa ihang caption sa Facebook, okay lang kargador kaysa butakal. Atol sa kalihukan sa Senado, gianggaan ni Tulfo ang 18 ka mga kanhi sundao o kargador. Gumikan kay matod pa sa 18 tulo lamang niini ang nakaretiro gyud gikan sa military, samtang ang uban niini dunay mga kaso ug ang uban way klarong record ug ang ilang trabaho mauman ang tigkargas malita. Mao nang ginganlan sila ni Rafi Tulfo og kargador. Kahinumduman nga makadaghan ng nalambigit ang pangan sa senador sa mga isyu may labot sa mga babay. Samtang gihinumduman ni Gerald Anderson ang lugar nga iyahang kanunayng tambayanan sa iyang pagkabata sa General Santos City. Ang iyang inahan gikan sa Jensan o kanunay niyang gipasidunggan ang iyang koneksyon sa syudad. Nagampo siya alang sa kaluwasan sa iyang mga kababayan sa Mindanao nga naapektuhan sa kusog kay nga linog. Ang magnitude 7.8 nga linog kagahapong adlaw nakahatag og daghang kadaot og mga casualty sa rehiyon. Alas 7:46, arita sa ato ang
Sports news, balita sa paugnat sa kusog. Dili maayong balita ni sa natad sa paugnat sa kusog, mga higala. Duha ka mga basketballista sa Ateneo Blue Eagles team patay human na lumos sa gipahigayon nga team building. Duha ka mga sakop sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team patay human matud pa na lumos sa ilang gipahigayon nga team building didto sa Dipakulaw, Aurora kagahapong adlaw. Naila ang mga nangalumos nga sila si Rene Baterbunya ug Divine Adili. Si Baterbunya kinsa bag-uhay lang nagselebrar sa iyang ika-19 nga adlaw na tawhan kanhi guard forward sa Davao Region Athletic Association nga nakalangkat og gold medal sa 2025 palarong pambansa. Siya usab ang nahimong most valuable player sa maong kadaugan. Nakasalmot pa usab si Baterbunya sa palarong pambansa 2026 gipahigayon didto sa Agusan del Sur kinsa nakalangkat sila og silver. Misalmot siya sa Ateneo de Manila University niadtong Pebrero ug gilauman unta siya nga usa sa mga pambato sa Blue Eagles. Samtang si Adili kinsa usa ka 6-footer ug center player nagagikan sa New Era University ug nakadawat og back-to-back MVP Award gikan sa National Athletic Associations of Schools, Colleges and University. Padayon pang giimbestigar ang hinungdan sa pagkalumo sa duha ka atleta apan sa inisyal nga kasayuran nga ang team ubos ni Coach Tab Baldwin nagpahigayon og team building sa naisgutan nga lugar. Wa pay official nga pamahayag nga giluwatan ang Ateneo de Manila University apan ipadayag kini og pahasubo ngadto sa pamilya sa mga nangamatay dungan sa pagkumpirmar sa maong panghitabo. Bantay Balita. Alas 7:49 o karon sa lakat sa kahimtang sa panahon. Gikan sa frontal system nga anaa sa China adunay pundok sa mga panganod nga posibleng mahimong low pressure area sa musunod nga mga adlaw. Matud pa sa Japan Meteorological Agency, posible kining mahimong usa ka tropical depression o mahimong bagyo sud sa 24 oras samtang naglihok paingon sa mihanang sidlakan. Suma sa tropical cyclone threat potential sa DOST Pag-asa nga gipagawas kagahapong adlaw adunay medium nga posibilidad nga mahimong bagyo ang maong panahon. Posible kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Huwebes apan wa gilauman nga moigo sa Pilipinas. Kon kini mahimong bagyo pagatawgon kini og Francisco. Ang atong balita sa labing wahing kahimtang sa panahon, may hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita din sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ang atong mga balita gidalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa nabantog na kaayong produktong Lacto Puffy. Giyabagan usab sa ASI Laboratories Incorporated ang tigama sa nabantog na kaayong produktong Inzumo. Ang Inzumo usa ka organic breakthrough, usa ka organic nga produkto nga makatabang, makapawagtang sa mga kagaw, makapawagtang sa langaw ug makapawagtang sa baho. Isago lang sa tubig, pwedeng i-spray ngadto sa mga tangkal sa manok, tangkal sa iro, tangkal sa baboy ngadto sa mga basura aron mawagtang ang kagaw, mawagtang ang baho, mawagtang ang langaw. Inzumo inyo sabni nga mapalit sa Shopee o sa Lazada. Ang atong mga balita ihikay sa ato ang Bantay Radio Newsroom
Pinagi sa tuang kauban Fred Litihio. Pero di maayo ang unang adlaw sa mga estudyante gahapon na ay labi na gito gatong maupay pagtungtong sa tunghaan ba niya ilang experience first day nakasugat tayon sila glinog unta di lang sila ma-trauma mga higala may gani kay nag flag raising ceremony pa napakasagaran sa gawas sa pas buntag delikado atog na anag yutusod sa classroom tagsatag sa classroom kuyaw sa tong linugan hitabo og lawom ng kagabihon ang tanan na anas mga panimalay na mag-amping o mag-ampo lang gyud tas kanunay kay di nato matag-an ang lakat sa panahon mga igsoon. Gitala ni nga usa sa pinakakusog o pinakakusog nga linog. Gampo sabta sa paspas nga recovery ngadtos mga pamilya sa nabiktima labi na gyud in taon adtong mga dunay kapamilya nga nakalas sa maong insidente mga igsoon. Labaw na tong ampo ang paspas nga tubag sa gobyerno alang sa maong katalagman. Sama ka paspas ilang panag-away dito sa kauluhan. Ang mga produkto sa Lacto Puffy diha sa to ang mga tigpaminaw sa DYAJ One Heart Radio 95.3 sa mga nangutanag asa mapalit diha sa lungsod sa Sambuan mapalit ang mga produkto Lacto Puffy diha sa Acacia Pharmacy niya may pagpaminaw sa diay available ang Lacto Puffy diha sa Lucitas Kutana Store naglanog-lanog ang ato ang sibya sa maong tindahan na maligyan na sila Lacto Puffy mga kahigalan. Dire sa Dakbayan sa Toledo, mapalit ang Lacto Puffy sa Gaisano Grand, mapalit sa 360 Pharmacy. Ya, dire sa Balamban, daghan ang mga mapalitan sa Lacto Puffy mga kahigalaan. Available ni sa Sinyang Pharmacy, Grace Longakit Store sa Norhaya de Campog Store. Available usab kini sa Gaisano Grand Mall sa Balamban, Gaisano Country Mall. Samtang sa lungsod sa Pinamungahan, mapalit ang Lacto Puffy sa Cristil Pharmacy. Ug diri sa lungsod sa Tuburan, mapalit kini sa 360 Pharmacy. Mapalit ang Lacto Puffy sa tanang Rose Pharmacy nationwide. Pwede sa mo makapalit niini online. Ibisita ninyo dito sa inyong mga butika. Mangutana mo og na ba sila Lacto Puffy. Ug wa gani pwede ra sa mo makapalit niini online. Available ni sa Shopee ug sa Lazada. Follow lang ang ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Na dito ang link kung asa mapalit sa Shopee ug sa Lazada ang produkto sa Lacto Puffy. Hasta sada ang produkto sa Asil Laboratories Incorporated ang insumo mapalit sa online mga igsoon. Wala tayo igong oras, magpasalamat na lang tas kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu. Pinanguluhan sa ato ang Chief Executive Officer, Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Zabaliero. Atong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Sinisa. At ang imo sunod ang programang Newsline, uban ni Sir June Carillo. Pinalang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Maing buntag daing kavalida jag. Sa tanang mga nagtanaw og naminaw nato sa Facebook page, Facebook Live. Inday Priscilla Abiar Florita. Ayong good morning ni mo diha ma'am. Ang tudugma na lamang pudpuhon sa mga taknag sa mga istasyon. Ramsa lang gihapon mga igsoon manamilit pinagi sa pag-ingon. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino